Hello mga mamis! Kumusta po kayo? So for today's video, I'm going to share with you kung paano ko prepare yung mga gamit ng anak ko sa school. So dito kasi sa Japan, we need to prepare everything at binibigyan po kami ng listahan ng mga teachers kung ano yung kailangan namin i-prepare. So ito na nga po. First na prepare ko ay ang tinatawag nilang uwabaki. Uwabaki is an indoor shoes na kailangan gamitin ng mga bata inside the school. So as you can see, dalawang pairs of school indoor shoes ang prepare ko kasi ang isa po dyan ay para sa after school ng anak ko. So nakapasok po siya sa Gakudo. So usually after the class, kasi nga half day lang yung, or for example hanggang 2:30 lang yung classes nila, kaya pinapasok namin siya sa after school. So next na prepare ko ay yung mga notebooks. Ito naman ay glue stick. So luckily this year na-receive ng anak ko as a gift ay yung mga school supplies na kailangan niya sa school. So yan nga, dalawang notebooks, ito glue sticks at pencil case. So sa pencil case niya, nakasama na rin po yung mga lapis na regalo niya, kaya prepare ko na lang din at nilagyan ko ng mga pangalan. So ang next ko pong ipapakita sa inyo, ito ay kailangan din sa school nila. By the way, second grade na po yung anak ko ngayon. So, less expenses na kasi nga nung first grade niya, kailangan bumili ng bag. So, as you can see, at dahil yung mga bata ay nagla-lunch sa school, kaya kailangan po natin mag-prepare ng suito. That is the water bottle, and yung isa naman po ay hashi or chopsticks. Pinapadala ko po yung anak ko niyan kasi nga may provided naman na chopsticks sa school nila, but hindi pa kasi siya sanay na gumamit ng futsu or normal na chopsticks, kaya yan ay pambata at easy lang po siyang gamitin. So, kapag grade 1 pa yung anak mo, this is very simple at nakikita nyo po, yan po ang prepare ko. Yan ang ipiprepare o ihanda mo for the eating utensils ng bata. So, yan po ay isa eating table napkin na habang during their ayan po, yan na po ang kompletong set ng lunch requirements nila. Nakita niyo po yan ay mask, especially pag naka-assign po sila sa pag-prepare ng lunch nila. Syempre toothbrush at tissue. So ito naman po ay ginagamit nila kapag half day lang sa school at kailangan magdala ng lunch, ng obento or lunch box. So especially yung anak ko, pag nakapasok ay gumagamit po kaya ng after school, ay kailangan talaga magdala ng sarili nilang lunch box. So, ayan na po. Lahat na po yan na set ay naka-prepare na din. So, the next na ipapakita ko sa inyo ay yung pencil case niya. So, here, dahil bago na rin po yung pencil case niya, kailangan po lagyan ng pangalan. So, nakatipid po tayo dyan kasi nga regalo lang yan ng friend niya. Kaya lahat ng pencils, ng lapis na gagamitin niya, ito naman po ay magagamit din po ito sa paglalagay ng mga papel na kailangan ng mga assignments niya.
Ito naman po ay tinatawag na Renrakusho. So, isang notebook to kung saan sinusulat lahat ng teachers o usually din para ma-practice yung mga bata, sinusulat nila yung mga dapat gawin for the next day or the assignments at saka kung may gustong sabihin yung teacher sa atin ng mga parents, dito lang po nila sinusulat. I think this is one of the good things that I like sa school dito sa Japan kasi nga ito very comfortable talaga siyang gamitin kasi hindi mo na kailangan itanong, gumawa ng sulat, meron na po silang tinatawag na Renrakusho. So, the last thing, ito po yung bag na binili namin ng grade 1 pa siya. So, may kamahalan po ito kaya mabigat talaga sa bulsa last year. So, siguro nga kasi mahal siya kasi magagamit siya until mag-grade 6 sila. So, binili ko lang po yan sa Amazon. Anyways, marami po siyang ganyan sa tindahan kaso na may kamahalan naman. So, next na prepare ko naman ay yung medyas niya. So, dahil nga pasukan, first day or another year, so kailangan natin mag-prepare ng bagong medyas. So, ito naman po ay yellow hat nila. So, ang ganda nga ng design na meron sila. Tsaka kailangan din natin ng tissue. Lahat po ng mga parents dito, kailangan required din bumili ng tissue para sa mga bata. Kasi required silang magdala everyday. Nilalagay yan sa pocket nila. Kasi yan nakikita nyo po. So, nilalagay dyan. Nakikita ko sa ibang mga bata, nilalagay lang nila yung mga towels nila sa bulsa nila. Pero yung anak ko, binilhan ko siya ng lagayan ng tissue at ng panyo niya. Siyempre, bagong class, kaya binilhan ko na lang din siya ng bagong panyo. So, kailangan lagyan siya ng pangalan kasi nga minsan nawawala siya pag walang pangalan. Ito talaga yung gusto ko ring i-share sa inyo mga mommies. Ang galing talaga nilang mag-isip, no? Tingnan nyo, ito siya, hindi lang ito siya basta-bastang gawing upuan ng mga bata. So, ito po ay para sa pag may sunog, wag naman sana, ginagamit po yan ng mga bata. Ayan, first time ko makita po, nila gawin yun. At saka yung nag-start na akong magturo sa public schools, nakikita ko paano, ganito pala. So, ayan po mga mamis, sinusuot nila yan sa ulo nila para hindi po makapasok yung apoy. Hindi sila agad-agad masunog. So, importante din talaga ang ulo. So, ayan po, nilalagay nila yan sa parang may hugis unan. At nilalagay yan sa upuan. Inuupuan po nila yan. Siyempre, para malambot din yung inuupuan nila. Diba? Double purpose. Ang galing. So, ito naman po ay PE uniform. So, yung uniform ng anak ko ay blue tsaka white. So, I think usually lahat naman ng schools dito ay ito yung colors. Blue and white.
So, mabango pa yan. Kakalaba ko lang yan. So, ito na nga po. At, prepare ko na para sa first day ng school niya. Ito naman po ay tinatawag nilang Akato. Ito, Shiroi Boshi. So, alam niyo ba yung purpose nito? Ito yung ginagamit nila para sa groupings nila. Like for example, sa team, sa lahat, parang ay na-amaze talaga ako kahit sa team nila ng paglilinis. Ang galing. Talang, for example, kahit sa games or everything na gusto nilang i-divide yung groups nila at ginagamit lang nila yung Shiroi at Akaboshi. So, I think kinukuha nila yan na colors dun sa flag ng Japan. So, ayan. Last one, ito naman po ay ginagamit nila lagayan ng lahat ng mga gamit para sa school. Ang galing, no? Para uniform talaga sila lahat. Nakaka-amaze talaga. Yun lang po. Thanks for watching.